Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, once again, Lord God, we praise you. Thank you, Lord. Thank you for this wonderful afternoon, Lord God. Thank you for bringing us in this place, safe and sound, Lord God. Lord God, as we go along with our Christian Life program this afternoon, Lord God, we ask you to cleanse this place, Lord God, and make this place holy for your holy, Lord God, so that we can focus ourselves today, Lord God, for your message today and for this afternoon, Lord God. And we praise and thank you, Lord God, for bringing us this two participants, Lord God, Bro Cherry, Bro Gilbert, and Bro Joffrey, Lord God. Thank you for bringing these two participants to this afternoon, Lord God. We once again, Lord God, to ask you to empower us with your Holy Spirit, Lord God, especially our participants, Lord God. Touch their hearts, their minds, their being, Lord God, their soul, Lord God, so that they may be able to understand, Lord God, especially the topic of this afternoon, Lord God. Lord God, we praise you and thank you, Lord God. And as we continue, Lord God, we offer this song for you. You are love, let our hearts adore you, Lord. You are peace, you are joy, may our hearts be filled with praise. For in your arms I find home, by your grace I am found. Now I breathe for the one who lives in me. I believe in the risen Son, I believe that the King has come. Lift your voice, shout his name to all the world. You are God, you are love, let our hearts burn for your Lord. You are peace, you are joy, may our hearts be filled with praise. For in your arms I find home, by your grace I am found. Now I breathe for the one who lives in me. I believe
Lord God, that there will be so many challenges, Lord God, but knowing that you're with us, Lord God, everything will be in accordance to your will, Lord God. Kahit di po makadating yung aming isang participant, Lord God, na minikap namin last the other day, Lord God. Lord God, tayo po niyo po yung kanyang puso at isipan, Lord God. Kasi ganun po, sa sunod pong schedule namin, makarating po siya. Hindi po namin alam kung po kayong kasong po bakit po siya nakarating, Lord God. But you know, Lord God, that you're our God, and everything works in accordance to your will, Lord God. God, muli po, Lord God, we ask you to be with us, empower us with your Holy Spirit, Lord God, as we conduct this training, Lord God, so that we can be able to share the experience na, Lord God, for this community, Lord God, to give us and strengthen us our faith with you, Lord God. For our brother Jeffrey and brother Gilbert, we thank you for coming today, Lord God. Lord God, thank you, Lord God. All of this we pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, forever lives and reigns with you with the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Let us now the Holy Spirit. Reading up lang tayo ng nakaraan talk ng last Friday sa ano yung dalawang talk natin? Natatanda nyo ba? First talk? God's love. Ano siya pangalawa? Yeah, yung resulta ng God's love ay mag-Jesus Christ. So, who is Jesus Christ? Yung pangalawa. So, bakit nga mo pinadala ni God si Jesus Christ? Dahil sa tayo ay hindi. Dahil tayo ay mahal niya. Hindi sa, tama ba bro? Dahil sa mahal niya tayo. Kahit anong ano niya, kahit anong pagkakasala natin, nandiyan lang siya. Dahil mahal niya tayo. So, yun yung ating one and top 1 and top 2 of Jesus Christ. So, ngayon naman, tayo nasa top number 2 na. So, our top 2 second is faith and repentance. This will be given by our Joji. He is our overall servant of the Lord for the people. Sa Middle East. So, special to Jerry Mercado. Sige, so topic natin dito about repentance and faith. So itong topic na ito medyo personal sa akin eh. Kasi dito talaga ako natamaan nung nagsilipin pa. Ito po medyo ko naintindihan. Ano ba yung repentance and faith? But first, and foremost, i-share ko lang yung nakalagay nga dito. Diba, lahat sila, may story. Ito namang story ko, hindi to kaka-proud, nakakahiya na. Pero by God's grace, natanggap ko naman kung ano ako pagkatao. So, share ko lang, no? Bago ako na naging member sa community na to. So, ito yung pamilya namin. 4 kami magkapatid, puro lalaki. Ito yung nanay, tatay ko. Ako yung pangalawa sa panganay. Kasi ito yung panganay. Ako next, tapos ito yung bunso namin. Nanay ko. So, ang nanay ko at saka tatay ko, sila? Fish vendor. Nagtitinda ng isda. Okay, so I had a very tough childhood to the point minsan na grade 4 pa lang ako, nagiinom ako. Tinuruan kasi kami ng, ito yung kapatid kong panganay. Tinuro pa. 1 year older lang sa akin. Ang nagturo sa amin yung broadcock na yung tatay na nagturo sa amin na kailangan lalaki ka,
Kailangan, hindi po pwedeng palawsi-lawsi ka sa mundo kasi mahirap lang tayo. Yun yung mga turo niya. So sabitin din niya, pag nagalit siya, kahit anong makita niya, bato yan sa'yo eh. Tapos pag nag-aaral pa kami dati, pag nagkamali nga kami, hahapkasin kami, hindi lang sa, sa yung buckle talaga ba. So tinanong ko sa nanay ko na, karoon ng ugali ng tatay. Kaming dalawa talaga ng kapatid ko ng panganay. Badly punished talaga kami sa... kasi yung next ko, 8 years older na ako dyan eh. Yung isa, 12 years older na ako dyan. So sabi ng nanay ko, ay ikwento ko kung ano yung buhay ng tatay mo. Bakit ganun ang tatay mo. Tapos kahit babae, manaksak siya eh. Tapos pero mo turuan mo niya ng inom, yung mga bata pa, grade 4 pa ako, nagiinom na ako eh. Kasi daling niya ako sa barkada. Then sabi ng nanay ko, in-explain niya, ang tatay mo talaga, yan, nakakahiya nung sabihin sa inyo, pero nung panganay siya sa 10 magkapatid, na when he was 16 years old, dahil sa sugal na karakros, tapos dinaya siya, nasaksak niya, patay. So hindi naman siya nakulong dahil 16 years old. Ang mga kapatid niya, puro professional, siya lang hindi talaga. Eldest, siya hindi nakatapos. Father niya nagtrabaho sa Chicago, 25 years doon eh. Pero hindi naman sila mayaman kasi hindi naman, clerk lang naman dahil sa veterano yung father niya eh. So nadala ng kapatid niya na nurse sa US. Tapos, yun yung storya niya, 16 years old, nakapatay siya pero hindi siya nakulong. After 2 years, nakapatay ulit sa sugal. Doon, nakulong siya sa kulungan na talaga siya, na munti. So, nung namunti siya, ilang taon ba siya naparulan siya, lumabas. Paglabas, yun, binigyan siya ng business na kasi hindi nakatapos ng pag-aaral eh. 3rd year lang, tapos nanay ko, grade 3 lang din yan. So, pina-business siya sa palengke. So, bumibili siya ng isang banyerang isda, tapos yung mga small vendor doon ang bibili sa kanya. Nanay ko, family of fisherman na nagtitinda din, fish vendor. So, doon kumukuha siya sa kay tatay. So, doon nagsimula ang love story nilang dalawa. Sabi ng nanay ko, akala ko nga naka-bingo daw siya. But, along the way, unang taon nga, successive nga, dalawa dan, older lang yung ko actually ng 11 months eh. So ang ganda pa ng pagsasama nila pero along the way grabe ang ng tatay ko. Na naranasan ko nga na may kasama siya sa business niya sa palengke, sinaksak niya, kinulong siya. Tapos kami magbibisita doon sa kulungan, maliit pa ako, mga siguro grade 2 ako. So yun ang turo niya. Na huwag kang maging lousy sa mundo. Yun yung sinasabi nila na the world is like a rat race daw. Kailangan huwag kang kung sinong haharang sa'yo, yun ang mauna ka talaga. Yun ang niya. So, yan. Nung nagsikon-niya high school ako, hindi na makaya ng nanay ko, naghiwalay sila. So, ako, sa 4 namin, ako ang dinala niya. Ano silang nagsama nun bro? Bago naghiwalay? O si kanya high school ako. So ilang taon yan? 14. 14 years. Mga 14 years. So hindi rin pala totoo yung pagka 7 years eh. Walang paston eh. Wala, hindi rin. Kaya yun yung tapos may struggle pa rin pala no? So yun fortunately ako ang napaaral sa high school. Dahil doon ako sa lola ko binato. Yung 3 kapatid ko, wala. Yung lalo ng panganay, wala. Kinopya din yung ugali ng tatay ko. Labas-pasok din sa kulungan, loko-loko din yun eh. So ako nakapag-aral ako, natapos ko yung high school. Nung mag-college na sana ako, hindi ako sumulat ako sa lolo ko na mag-aaral ako. Hindi niya makaya kasi may pinaaral din siyang 2 medicine, 1 nursing. So hindi ako napaaral. So nag-train ako ng Navy. Pag-graduate ko kaagad, pinurse ko lang yung edad ko, nag-train ako sa Philippine Navy. Pag-graduate ko, so ayoko talagang maging mahirap dati. So,
doon sa Navy na nagtrabaho ko. Mga 1 year ako nag-work sa sa patrol boat. Pinorts mo yung ano mo, ano po, pero 17 years old ako eh. Ginawa kong 18 para na makapasok. So, nung nag-graduate ako, so dahil gusto ko talaga paaralin yung dalawa, so dahil yung mga kabats ko from Navy, nag-maritime sila, nag-police, mas contact na sa mga droga, sumama ako sa kanila. So ito yung ano. hindi nakita ko. Hindi mo ba ito nakita? Grabe ah. Oo. Ito yung time yung nag-training ako. Grabe no? Tapos, yun na yun yung ano, grabe ako kapayat dahil sa droga. 12 years ako sa droga. Meron pa nga akong ano, meron akong side effect yun. Pag nag-copy ako, tapos wala akong tulog, nag-jerk ako. Ganun ako. Yun yung hanggang ngayon dalang-dala ko pa yun. Bro, 12 years na. Oo, 12 years ako. Napatayuan ko ang tatay ko ng ano maliit na bahay dahil sa Cebu eh. Kaso lang nung nagkasimplangan sa Negros, na wanted ako doon. Nandun ako nagtago na ako sa Cebu. Nung nag-aaral na rin ako ng college. Tapos napunta ako sa illegal gambling kasi wala na sa ano. Illegal gambling naman, boss ka naman si Wakis Salud. Tapos nag-ano pa kami, nag-gun running pa kami sa Danao to Negros, gano'n. Oo, grabe yung pinagdaanan ko. Kaya ako, I would say sa mga sa drugs, yun yung mga maka-attest talaga ako na yung pinatay ni Ray. Hindi naman yan magawa sa normal na tao. Kasi ako nga dati sobrang high, muntik kong makarape ng 6 years old na bata. Kasi ranas mo na lahat ng mga ano eh. Gusto ko naman may experience ng bago. Yung adventure talaga ba? O papasok yan. Droga. Eh ano na, sabi ko, laro-laro lang ng bata. Sabi ko, dalhin mo kaya to sa... So, ibig sabihin, pagka naka-drug ka, tapos inisip mo yung ganung bagay, parang ulitin ka ng kukulitin. Oo, ulitin ka. Ano. Parang inom din na pag nalasing ka, pag may anesthesia lang ang utak mo, wala na, lalabas na yung sakit sa aso. Lalabas ka, magbabae ka, parang gano'n. Pero mas matindi ang droga. Kasi ano. So, yun, na ano ako. Tapos, nung sa Manila ako sa legal gambling, kumita ako ng 24,000. Mga gano'n. Kaso lang nawala, na ano sa Estrada, na tanggal sa pagka-presidente, so nagkanda hirap-hirap. Pinaaral ko, 2 kapatid ko eh. Pinaaral ko. So, nagtawag ko sa tita ko kapatid ng ano na magtrabaho ako. Paralin mo yung 2 kapatid ko. Sabi niya, hindi. Huminto ka na dyan sa mga droga mo, sa mga illegal gambling mo, sayang yung pinag-aralan mo. Mag-apply ka dito sa Abu Dhabi. Tapos sabi ko, sige, so nag-apply ako. Actually, yun yung turning point ko nung nag-apply ako. Dahil alam naman natin, di ba, yung mga medical. Pag medical ka, doon ako sa SM Lasso pa. Ang tindi ng ano doon. Ang tindi ng tawag dito. Napaka-stricto yung SM Lasso. Ewan ko kung sino nakano sa SM Lasso. Well, doon ka sa SM Lasso din? Sa Quirino? Di sa TAF. Sa TAF, Quirino. Pinututuan din ako. Oo. Pinututuan ka? Bakit lang? Hindi dahil sa respect. Grabe sila kaya stricto doon. So pagtapos ng ano ko, ganito yung katawan ko. Ang drugs kaya intravenous yan. Pwede ka mahepa, pwede ka may HIV. So dahil payat na payat ako, pagkuha ko sa result ko, pila na no. Yun talaga yung turning point sa buhay ko. Sabi naman, ay mahipa ako, ay may mataas yung sugar ko. Dahil sa takot ko, sabi ko ako kaya sobra naman ito, hindi naman ito masyadong salbahe itong mga tao nito. Pero ako kaya sobrang demonyo ko, ano kayong parusang ibigay ng Panginoon sa akin. So hindi ko kinuha ang result, natakot ako. Umuwi. Tapos sabi ng kapatid ko, kasi graduate din sila, umasa ka na kuya, kasi looking forward sila ng maka-abroad din ako para matapos yung pag-aaral ko. Natakot ako kasi feeling ko may sakit yata ako. Tapos may nagdidilaw-dilaw pa ako sa droga dati. So
So the following day, before ko nagpunta sa SM Laso, doon ko nagdasal talaga. Iyak ako noon na hindi naman ako ganun kasalbahe doon. Na ano lang talaga ko sa pamilya. Okay lang ako, napatay nyo. Huwag na lang itong makatulad yung dalawang kapatid ko. Sabi ko na doon, sana anuhin mo naman ako. Ipasa mo naman ako. Pag sabi nang nagdasal ka na yan, talagang hindi ka prayerful mo. Oh, hindi pa. Yun na lang ano ko talaga. Yun na lang. Ako naman dati nagsisimba. Kaso lang dati tayo pag nagsimba puro hingi ba? Yung wala pa lang talagang orientation na tama ba? Puro hingi lang. Pero nung pagpunta ko sa medical, ay sabi na, oh Mr. Mercado, ito yung result mo. Bagsak ka sa ngipin at saka magpapasta ka lang at saka doon ko na pagpunta ko ng Abu Dhabi, muntik pa ako ma-deport kasi nagkagulo pa. Nahampas ko pa yung bus namin sa bus camp kami, nahampas ko sa 2x2 kasi 6-footer ako naman tuso ako pag hindi ko kaya talaga. So yung mga panahon na talaga mainitin pa ulo mo? Oo, gagamit talaga ako ng na hindi naman din ako tatakbo basta hindi kita parehasan, kailangan kasi lamang kaya ako. lang inano ng father mo sa'yo. Oh, yun yung turo niya ang tatay ko, yun yung sinasabi niya, ilang taon siya sa pag nakita niya kaming may mga tato, magalit yun. Sabi niya, akala niyo ang tato matapang yan. Pag sa kulungan ka, pag nagpatato ka, meaning natumba na yung bandira mo. Oo, yun. Kailangan hindi ka magpatato. Dahil magpatayan tayo dito, ganun. Yung nagpatato, wala na yun. O kaya sumali sila sa grupo. Sabi niya, ako hindi ako sumali sa grupo. Kaya ko na may patanggol yung sarili ko. Maliit lang yung tatay ko, pero yun? Pero may instinct ba na Okay, badly bukbuk talaga kami niyan sa So, kaya doon, muntik ko mauwi, ma-deport. Buti na, tinulungan naman ako sa tito ko. Doon yung time na, wag ka na doon sa kampo doon. Dito ka na sa dito ka na sa bahay namin. I-cluster sila sa Cocos Province. So, that time, hindi naman ako pinili. Pinilit talaga ako na mag-CLP. Kaya personal sa akin itong CLP So pagdating ng CLP, ito na. Talk 1, God's Love. Tapos ito, ang mga taong mga adik, kung ako yun, maan talaga ako. Parang hiyang-hiya ako sa sarili ko. Itong talk na to personal to sa akin. Then, kaya nga after nito, di ba, after sa talk 4, magkaroon kayo ng ng 1-to-1. Di ba? Yun yung ko dito. So, una nga, pag graduate ko, gusto ko nang maglaylo. Kasi sabi ko sa household head ko, dito ako sa community, dumami patuloy ang problema ko dito. Sabi ng household, bakit dumami? Kasi ako hindi ko naman problema dati yung magmura Hindi naman ko naman problema dapat pag nakita yung babae, manyakin ka ba? Pero ngayon kasi, pag naggalita ka, nagmura ka, lahat ng tao, all eyes sa'yo Wala ka lang sasabihin kasi pinipigilan mo. Tapos babae, oy Je, wag yan, ganyan. So, parang nasusuppress tuloy yung ko. Pero, kaso lang yun nga sabi ng household head ko na marami daw hindi nag-continue sa community. Alam mo ba Je, bakit maraming hindi nag-continue sa community? Because they are not willing to give up their old ways. And dito niya ako winantuan Sige lang, hindi naman 24 hours ang transformation. Attend ka lang, household. So nag-attend ako, nag-active ako. Pag-graduate ko, ito yung 2004 ako nag-graduate. Saan ka dyan? Ito, yun, yung may araw. Ayun ba? Ayun ba lang may araw? So yun yung parang na-addict ako sa ito, okay to, mga barkada ko, totoong maka-Diyos to. Yung mga barkada pa sa droga, kahit close mo, hindi mo pagkatiwalaan kasi simplangin kayo. Dito sabi ko, okay na to. So talagang na-addict ako sa hanggang after 9 years working sa Sigma Engineering. Dito ako sa oil and gas, dito ako nagtrabaho. Sigma. So after 9 years, natapos ko yung dalawang kapatid ko, nasa Canada ang isa na visa ko sa Abu Dhabi. Tawag sa Panginoon. Malayo sa dati, doon sa... Nawag ako, then nag-resign ako after 9 years. And
full-time ako. Iniwan ko yung trabaho. But actually, it is really the Lord ang nagano sa akin. Kasi hindi naman talaga sa akin. Parang calling ko talaga. So, I resigned from my work and responded sa full-time missionary. Then, ito na yung mga ginagawa ko. Nag-iikot ako. Last month, doon ako sa Jordan. Mabuti na lang, pagpunta ko doon, pagbalik ko dito, wala pang gulo. Kasi lock ang Jordan eh, ang ano nila, ang airport. So parang ganun, ang tatay ko ngayon, wala na, grasya sa Panginoon, di na nagsusugal, di na nagiinom. Yun nga lang din, hindi ko siya mahila sa servants of the Lord. Kasi sabi ko, tay, mag-servants of the Lord ka, maganda naman dito. Ako nga, nabago nga ako ng Panginoon. Huwag mo na akong isama dyan, okay na akong magsisimba. Kung bakit ayaw mo sa servants? Ay, tingnan mo dyan servants, yung si paring Berto ko, may kalibin, araw-araw, gainom, sugal. Gusto ko, balikin mo ako dyan, sabi ko. So, hindi ko rin siya maano kasi ang mali lang nakita niya sa community. Pero wala yun yung frustration ko na hindi ko siya nasama. And, yun yung at the end of the day, sabi ko, it is not me, but it is Christ sa akin. Kasi kung hindi dahil sa Panginoon, hindi na ako. Tanungin nga ako, bakit napunta ako dito? Wala naman akong regret. Masaya naman ako. So, kahit hindi, malay mo, baka after sometimes, makapag-asawa tayo. sa college ko, first year college pa ako, nag-live-in ako eh. Sabi talaga si Bli, ang nauna, ang nahuli. Mga barkada ko. So, ito yun yung sinasabi dito sa parang buhay lang ba na katulad dito sa CNP, lahat naman tayo tinawag. So, sabi nga dito from Mark 1 verse 15, this is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So, this was written 2,000 years, di ba? New Testament, 2,000 years. Itong tawag ng Panginoon hanggang ngayon, applicable hindi lang to sa early Christians, but until now. So palagi pa rin, this is the time of fulfillment, the kingdom of God. So palagi lang talagang na. Then, sabi nga dito, repentance and faith, these two will go together. Sabi nga nila, it is a double action response. Dito ko naintindihan na kung magsisisi ka, hindi lang enough na magsisisi ka. What for? Bakit ka nagsisisi? Para maging okay yung buhay mo? Kulang daw. Kailangan may pananampalataya ka. Because kung mag-repent ka dahil for you to be a good person is not an assurance sa salvation natin. Marami namang mababait na tao, pero sabi naman ng Panginoon na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kailangan may paniniwala ka. Hindi lang naman ang ng Panginoon na good person ka eh. Kailangan may papaniwala ka. Pero kung may paniniwala ka naman din, tapos wala ka rin gawa, wala din. So kailangan talaga silang dalawa. These two will go together. Sabi nga dito, we cannot just have one without the other. So pag nagbago ka, kailangan may paniniwala ka. Kung may papaniwala ka, kailangan mag-manifest sa sa pagkatao mo na sumusunod ka. Sabi nga dito, to simply believe without doing anything to reform our lives, to please God, kulang daw. So, kung meron ka man ding paniniwala sa Panginoon, tapos yung mga ginagawa mo, taliwas din, hindi din maganda. So, kailangan dalawa, no? Faith without works is dead. Okay, so, sabi nga nila, ang meaning ng repentance actually, sabi nila, is not just stopping of doing bad, but it is starting to doing good. Then, ang bottom line sa meaning ng repentance is go back to God. Hindi lang magsisisi, kailangan kang babalik sa Panginoon. Kasi, yung past ko, nang nagbakasyon ako, ang dami mga barkada ko, in and out sa rehab, in and out sa kulungan, hindi makabro dahil may sakit. Ako, wala man akong rehab. Panginoon lang talaga yung rehab ko. Hindi ko yung sarili ko, kaya hindi talaga natin kayang magbago kung walang Panginoon. Dito ko na-realize talaga na ang galing mo, Lord, buti na lang.
dinala mo ako dito. So, ang sabi nga dito, ang meaning ng repentance, na sabi dito, repentance is metanoia, which literally translated as a change of mind, no? Change of direction. For example, dito, naglalakad ka. Pag sinabing metanoia, kailangan hindi lang change of mind. Tapos change of mind ka nga. Tapos sa direction, nandoon ka pa rin. Kailangan you shift talaga dito. Kasi kung nandyan ka pa rin sa sitwasyon, hindi mo maalis talaga. So, repentance refers to a change of direction. So, change of direction, asking for forgiveness. Sabi nga dito, it is a significant change in the way we live our life. Kailangan pag nag-repent daw tayo, we need to drop an old set of ideals. Yung mga ideals natin na dati, hindi pa pero dahan-dahan naman yan eh, hindi naman siya madali. Kasi pilitin mo, bakit ang tagal kong magbago? Ang pagbabago, lifetime yan eh. Ang mga apostles ka, sumablay nga eh. So, ang sabi nga ni Father sa Dubai, na ang pagbabago is a lifestyle daw, a lifetime journey. Sabi nga dito sa community, you will learn a lot of things and you will also unlearn many things. Kasi itong mga natutunan na hindi maganda, kailangan i-unlearn mo talaga yan. Kasi, pero hindi naman actually na on the spot agad. Gradual, no? So, kasi pag sinabing repentance daw, it affects the way you think, the way you act, yung ugali natin, yung motibo, yung thoughts natin, and behavior. Dapat may magbabago. Kung wala, medyo hindi pa yan, no? So, nakalagay dito, kailangan we need to fully surrender ourselves sa Panginoon. Kaya dati pag narinig ako na without you, Lord, we are nothing. Totoo pala talaga. Pag sa buhay mo, totoo talaga kaya yung mga kantang gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi ikaw lang eh. hindi mo talaga kaya pag walang Panginoon. So, there are specific sins, no, that we need to renounce, no? Hindi lang yung sins na mga magalit, high blood ka. Okay, yung mga serious talaga na kailangan i-acknowledge natin. Alam nyo ba dati nung nag-full-time ako, i-share ko lang, 10 years na ako as full-time missionary, pero first 2 years ko sa full-time, feeling ko talaga parang may bagahe ako. Ano ba talaga itong parang hindi ako makamove forward, parang may hino-hold back ako. So, yung ginawa ko, nagpunta ako sa pare, na nag-confess ako sa kanya na one-to-one talaga, parang harapan ma. Sabi ko, Father, parang hindi ako ang hirap ko makamove forward kasi ang tatay ko, ito yung buhay niya, nanay ko din, dapat amin kami, pinaabot ang dalawa. So, sobrang dilim talaga parang I feel unworthy talaga ba, tapos buhay ko pa. Tapos, sinabi ko sa kanya, sa drugs, sa illegal gambling, gun running, hindi ko alam yung pinibibinta ko ng mga baril, may napatay doon. Di ba? Yan eh, accessories yan eh. So parang sabi ko, ang hirap naman nito, Father. Sabi ng pare sa akin, dito ko talaga, sabi niya, ano ka ba? Nag-confess ka ba with all your heart? In-acknowledge mo ba talaga na yung mga ginagawa mo ay sobrang mali at ihingi mo ng kapatawan sa Panginoon? Anong sagot ko sa kanya? Ay, noon yun, Father, noon, last ilang taon na, hindi ko na ginagawa. Kahit inom, hindi na ako nagiinom eh. Sabi ng pare, hindi. Ang tanong ko sa'yo, yung ginagawa mo dati, dininounce mo ba, in-acknowledge mo na sobrang mali yun? Inano ko talaga siya na, noon yun, Father, pero ngayon hindi ko naman ginawa. Hindi. Kailangan mo yung i-acknowledge. Kailangan mo i-denounce na yung ginagawa mo dati, matagal na matagal na, mali yun. Hindi mo po pwedeng sabihin na ay part of experience yun dahil mahirap ako. Hindi mo pwedeng justify yun. Kailangan ihingi mo ng kapatawaran yan, i-denounce mo yun, kailangan i-ano mo na hindi mo na gagawin. Hanggat feeling mo, i-ano mo na, parang i-write off mo lang kasi yun ang buhay ko eh. Ngayon, hindi ko naman ginagawa. Kahit na kailangan mo talaga yung i-acknowledge na yung mga ginagawa mo, mali. Na it's a
grave na nakasalanan yun. Unless hindi mo i-acknowledge yun, hindi ka makamove forward yan. Pagkatapos dun, parang nabunutan ako ng yung tinik. Sabi ko, oo nga pala talaga, kailangan. Kaya, personal sa akin yan, sabi nga dito, marami tayong mga kasalanan na we need to renounce. Like, sabi nga dito, repentance means you are with Christ, you turn away from sin, evil, and the wrongdoing. Ang iba kasi, pag ano dito, isip nila, pag repentance, wala ka na talagang naiiwan mo na lahat. Paulit-ulit yan Araw-araw ka mag-decide no? To live a life sa Panginoon is the decision to follow Him every day. Hindi lang one time, big time. After sa CLP, balik ka naman sa dati. So, araw-araw yun. Talagang kailangan we need to decide. So, ask God for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Kaya personal sa akin yung confession. Kasi every time makita ko yung pare na nag-confess ako, talk 4 din yun. Parang na-remind ako na parang ito na pala ang sinabi mo ha, ganyan. Kasi ang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, madali lang Na ikaw lang ang God, madali lang. Lord, ganun. Pero i-challenge ka. Sabihin mo ba sa pare yun na munti kong makarin. Nakakahiya yun. Kasi nangyari lang. Oo, nakakahiya. I-challenge ka talaga. Sige nga. Kasi ako nakikita, kung hindi mo nga ako nakikita, may ka ng tawad sa akin, pero yung taong pare na nakikita, hindi mo magawa ng tawad. Doon ka nga ma-challenge, parang purity sa puso mo. Yung sinabi ko lahat, sabi ng pare, buti doon, nabuhay ka pa. Sabi niya talaga sa akin. And tapos nung binasbasan niya ako, talagang nagsisinkin talaga sa akin. Doon, salamat talaga sa akin. Kasi binigyan sila ng authority. Kaya ganun. Hindi naman sila magpatawad But it's the Lord. Pero pag sabi mo, sige nga, sabihin mo nga sa tao, sa instrument ko, kung talagang sabihin mo, mahiya ka Kasi nakakahiya, feeling mo, hindi ka ng tao, pero parang humility. So ito yun, yung mga we need to renounce, involvement in cults. Kung tinanong ko yung involvement, katulad ng Senyor Aguila. Oo nga, no? Sinilagila, grabe yun. Pero yung isa sa ko, nagtiwala kasi ako dati sa horoscope. Sabi nga, ang tinanong ko nga yung dati, what's wrong with the horoscope? Sabi niya, ang simple lang yun, segue lang. Ang horoscope, minsan, nagre-rely ka na doon, naniwala ka na doon more than sa Panginoon. Dahil doon inisip mo maging maayos today is Sunday. You will have a good day today. But do not go outside. Mga ganon. Kasi baka madisgrasya ka, you will meet an accident. Magsimba ka, ayaw mo dahil lang sa horoscope. Yung mga ganon. Sometimes we allow ourselves to be dictated by horoscope. No? Yung mga pungsoy dyan. Ay, ito, maswerte ito. Hanggang doon na lang sila kumukuha ng lakas. Hindi na sa Panginoon. So, yun yung mga occult practices, vices, na hindi lang sabi, ang pag-inom, di naman mali. But yung sobra ba? Diba na our body is a temple of the Holy Spirit. Ano lang yung sarili mo. Sexual wrongdoing, serious crime. So, ito yung sinabi ko nga nagsabi ng pare sa akin, ikaw ba'y nakapatay na ng tao? Yun hindi ko alam, Father. Pero personally, na ako talaga, nakabaril ako pero hindi naman natamaan. O hindi naman tamaan, tumakbo Nakabaril ako, aso. Talaga yung hinabol ako, hiya talaga ako. Yung hiya ako, tumakbo ako, tapos kadapa-dapan ako, bumalik ako. Pagbalik ko, sabi ng may-ari, bang! Bumano ng aso. Pero hindi naman tao. Pero yun, inanok rin yun sa pare. Pero ako hindi ko alam, yung pinagbibinta ko ng mga baril dati, biro mo, 800 kukunin mo sa Danao, ibinta mo sa mga 835. 800 piraso? 800 pesos ang isa, yung 38. Tapos ibinta mo dyan sa Ganun lang ang halaga ng pantik dati, bro? 800. Oo, 800 lang dati ang year 1994. Kasi meron akong kabar sa Navy na nag-maritime, police na rin, taga Danao. Yun yung nagsusulsul sa akin.
ano, Jay, ano, ako dati, nothing to lose eh. Wala namang papuntahan yung buhay ko, yung mga ganito. Palaban talaga ako dati. So, yun na, yung mga ganito, hindi naman agad na mawala to eh. Pero importante lang, you will acknowledge na hindi to maganda. Kasi pag hindi mo to yung acknowledge, vices, ano lang yan, part yan. Wala, hindi mawala yan. We need to talaga i-acknowledge. Kaya minsan, yung minantuan ako sa household ko, sinabi ko talaga ang lahat. Grabe ako wala sa ayos, lalo na pag nakainom ako, ganyan. Tulungan ka namin kung ano. Hanggang, ibiro mo, it's been, 2005. 18 years na hindi ako nakainom. Kahit champagne, kahit ano. Hindi ko sinabing mali yung pag-inom, ha? Pero ako, tinanggal ko yun. Bakit? Mahina ako dun eh. Mahina talaga ako dun. Hindi ko makontrol. Pag minute yung ulo, wala na sa ayos. So, tinanggal ko. So, by the grace of God, talagang inacknowledge ko na dito maganda sa akin, Lord. Iniyakan ko. Kaya ayoko ng So, yun lang naman ang mga dito sa repentance. So, sinabing repentance means surrendering to Jesus as the Lord of our life. Kasi pag tayo lang mag-direct sa buhay natin, sablay-sablay talaga tayo. Dito nga makaganda, pag graduate ka ng Christian Life Program, na pag nasa Panginoon ka, every decision na gagawin mo, i-refer mo sa Kanya, magdasal ka eh. Lord, tama ba ito yung ginagawa? Guide mo ako nito. Ganyan. So, dito ko na-appreciate ang buhay sa Panginoon. Dati, wala lang. Kahit kumain nga, wala kaming kasaldasan eh. Sa squatters kami, wala nga eh. Pagkain na, kainan. Minsan, mag-aaway pa kami sabi nga ng tito ko na kukulsong guys, ang aso ba pag kumain nagdasal? Sabi ko, hindi. Hindi ko naman aso, magdasal ka. So, na-appreciate ko siya ang So, pero tinuturuan na rin ngayon bro, sa TikTok. Ha? Tinuturuan na rin magdasal. Talaga? So, sabi dito, dalawa daw ang pinaka-importanting characteristic of authentic repentance. Number 1 daw is honesty. So, kailangan honest ka that you are sinner. Okay, yun yung sinasabi dito eh, pag ka, honesty talaga. So that, nakalagay nga dito na we need to admit our sin as sin. No? Call a spade. Pag mali, huwag mo nang i-justify yan. Mas matindi pa yung kasalanan mo pag i-justify mo yung mali. Yung honesty. Lord, mali ako, Lord. Minsan sabihin mo pa, nasunto ko kasi ito, kulit eh. Huwag nang makulit yung sinunto ko, mali ngayon. I-admit po yun na mali. hindi mo pwedeng i-justify na at the end of the day, ikaw ang gumawa doon eh. So, yun yung dalawang essential. Pangalawa, kailangan humility. Admit that we are weak and we need help. Na sa lahat ng ginagawa natin, yung mga struggle natin, hindi talaga natin kaya yan kung hindi natin hihingi ng ang power ng Panginoon. Di ko talaga to kaya kung yung inom lang na ako, talamak kasi ako sa inom eh, parang wala talaga. Okay lang ang droga kasi pagdating ko dito, wala nang droga eh. Sa Abu Dhabi, wala na. Pero ang inom, babae, isipin mo 18 years na-survive ko yun. Sabi ko, imposible yun. Paglalaki ka kung wala ka talaga sa Panginoon, hindi mo maano yan. May pera ka naman, pwede kang mambabae, di ba? Pag naano ka. So, yun ang So, sabi nga na we must admit our weakness and not expect that we are capable of changing only to our own efforts. Kailangan with humility, natin sa Panginoon. And of course, pag nag-repent tayo, it requires faith. Sabi nga nila, ano ba ang faith? Yung sabing, it is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Ang ganda nga nito eh, pag nag-hope ka, yun yung mga bagay na wala ka. Hindi ka naman mag-hope sa meron ka eh. For example, ikaw Lord, sabi, I hope mag-asawa ko. Hindi mo na kasi may asawa ka na ako, mag-hope. So, yung wala pa, na hindi pa nangyayari, yun ang i-hope mo kasi may pananalig ka sa Panginoon, di ba? You have faith eh. No? So, evidence na hindi nakikita. Ang ganda nga ng nito. Then, ito pa ang pinaka gusto ko sa verse na to. Sige.
Basahin nga natin to. Sige nga. Romans chapter 8, verse 28. We know that all things work for good for those who love God, who are called according to His purpose. Ito, sakol din ako nito. Kasi sabi dito, all things work for good. Hindi naman sinabi dito, only good things work for good. Meaning, good or bad, it will work at the end of the day. Pag mahal mo ang Panginoon, pag alam natin na we are called sa purpose ng Panginoon. Dali ito kasi minsan, isip natin, only good things work for good. Kahit anong mangyari sa buhay natin sobrang bad, at the end of the day, yun din ang nagpatibay sa atin eh. Minsan kasi, eliminate lang natin ang hindi magandang nangyari sa buhay natin. But sometimes, yun din ang nagpapatibay sa atin eh. Diba? So, ang nakaganito, all things work for good. Lahat. No? Hindi lang good things. Bad things and good things, it will work good at the end of the day. All things eh. Hindi naman sinabi nito, we know that good things work for good. But all things, good or bad. Kaya minsan, pag dumaan ka ng kahirapan o may mga problema ka, that's part. Mahirap din kung hindi ka nahihirapan sa buhay, hindi mo kailangan ng Panginoon, hindi ka magdasal. So, minsan, parang ano lang din yun sa Panginoon, reminder na, hindi mo kaya anak, hirap ka na, tawag ka sa akin, dasal ka. So, parang reminder lang na huwag kang mag-ano sa sarili mo. Nandito ako. Mahirap din maging kampante sa buhay pag ano, kasi hindi mo na kailangan ng Panginoon. Kaya yung mga sakuna trials, sabi nga nila, ang trials is for the Lord. Temptation sa demonyo yun. Hindi naman mag-tempt ang Panginoon. Demonyo yun. Pero yung trials, yung mga pagsubok, Panginoon yun. Bibigyan niya tayo para titibay tayo. So, parang ganito lang naman naman. So, yan. Kailangan natin ang grace ng Panginoon. Okay? Kailangan maniwala tayo sa when we talk about faith, no? Na only by grace talaga. And itong grace na binigay ng Panginoon, kailangan, hindi natin, nasa atin din. Ang grasya, yan eh, siksik-lig-lig lang eh. Pero pag hindi mo yan then i-take on, wala din mangyari. So, believe in the gospel, and kailangan we need to have a personal act and decision. Mag-decide talaga tayo. Ako, nung nagsabi ako na, Lord, sa'yo na ako, may mga bagay na kailangang iiwanan. Umiyak ako dahil umalis talaga ako sa mga barkada ko, iinom sugal. Kung if I live my life, double life na, pagtapos dito, puntanan mo na ako sa barkada ko. Hindi, mahihirapan ka eh. So, iniyakan ko yun, Lord. Sabi ng Panginoon sa mga replika, it's either, you choose which is which. Doon sa barkada mo o dito ka. So, nag-decide talaga ako na we need to decide. Kasi, ang Panginoon, hindi naman siya mag-decide para sa atin. Magbigay lang siya ng grasya. Then it's for you to act. Kung tanggapin mo, hindi. Cannot serve two masters. Grasya lang binigay palagi niya ng Panginoon. So, yun nga, faith is a personal act and decision. Let's say, for example, si Arnold, meron siyang 100% na faith. Tapos, like si Gilbert, lang sa kanya, 50, o bigyan kita ng 25, ha? Hindi pa pwede, kasi personal, sarili mo yan, eh. Okay, so it's a personal act and decision. So, pag sinabing personal act decision, definite yun. No? Then, individual, it's an individual act. Then, ano pa ba itong isa? Deliberate. Pag sinabing deliberate, kailangan sadyain mo talaga. No, we cannot just wait for the supernatural power na, para katulad ko, nung nag-discern ako as full-time missionary, it's a deliberate act eh. Kasi Lord, saan ba talaga ako? Mag-resign ako? Grabe yung pagdasal ko, umiyak na nga ako eh. Nung nag-decide ako, sige, mag-full-time ako, inantay ko kung may mga usok ba, may mga angel ba, gano'n. So, actually, at the end of the day, deliberate ako ang nag-desisyon. Walang mga amoy, nagkantay-antay mo. Siguro, meron siguro itong angel na magaganon-ganon sa akin. Kasi iiwan ko na yung trabaho ko. Baka yun na yung nagsabi ni Lord. So, inantay ko. Wala talaga, walang nangyari. But it is a deliberate act. No? You decide. Minsan, ma-confront ka dito, maglayo na ba ako, Lord? No, parang wala na ito sa ayos. But we have to pray. Then at the end of the day, ikaw mag-decide eh. Diba?
Then urgent. Sabi nga nila, it's an urgent act. We do not know what the days may come. No? Pwedeng anytime. Like ako, pag uwi ko sa Dubai, dead ball ako, hindi natin alam. But again, nagsabit ako sa Panginoon. Yun naman ang ano doon eh. Diba, hindi natin alam eh. Kasi ang salvation, walang timeline eh. Walang timeline. Kahit 20 years, 40 years ka na sa community, even pare ka, hindi yan pa-assurance. Walang timeline siya. Kahit gaano ka kabad, but if you decide right here, right now, pwede, di ba yung yung sa cross? Thief. Oh, yung magnanakaw, segundo lang yun eh. Oo, pag ibigay mo fully ang puso mo, automatic. Nandun ang salvation. Hindi po pwedeng pinagmamayabang mo na. So every day you have to decide to follow Jesus. Yun lang naman ang and it's an urgent act. So indispensable act din. So hindi siya may ano tayo tawag nito. Sabi nito indispensable act. Saan ba tayo? Yan. Hindi lang to ibig sabihin natin na parang fanatic tayo dito sa community. Ang fanatic, yun yung anong masasabi natin sa mga fanatic? Katulad ng Mayor Aguila, fanatic yun eh. Ang mga tao doon eh. Ano bang basis nila? Kaya niya kasi patigilin ang ulan. Oo, may tayo. Hindi tayo matawag na fanatic kay Kristo. Si Kimule. Kasi may basis tayo na He died for us. Katulad ng fanatic na bakada ko, lahat sa kwarto niya, puro Bea. Bea Alonso yan. Yun yung fanatic kasi hindi ka nga kilala ni Bea eh. Hindi mo nga siya kilala lubos eh. So tapos sobrang magpakamatay ka sa kanya. But when you talk about Jesus, may basis tayo, hindi yan fanatic. You know, He died for us. You know, He is our Father, so hindi siya fanatic. So, repentance and faith are inseparable, hindi siya talaga, no? Paniniwala at saka gawa. Yun yung ibig sabihin ng ano. So, consequences of repentance and faith, ano bang consequences nito? Promise of forgiveness and eternal life. Yun na naman ang ano nito. If we continue, you know, next is freedom from fear of death. Yung iba kasi, lalo na yung COVID-19, takot talaga ang mga tao mamatay, no? Of course, tayo naman din, di ba? Pero pag nasa Panginoon ka, it breaks the notion na takot ka mamatay kasi hindi mo naman hawak ang buhay, eh. Di ba? Yung iba nga, hindi naman namatay sa COVID, eh. Namatay sa takot, high blood. Hindi pa tinatamaan ng COVID. Yung na-COVID siya, nawalan pa siya ng trabaho, nag-suicide siya, o COVID bang dahilan makapatay? Hindi. Diba yung mga ganun ba na pag sobrang wala talaga tayong assurance kailan tayo kunin ng Panginoon, even our material things, wala talaga. So, pag may tiwala kang gawa, ano na ng Panginoon. So, the call is yung repentance and faith, no? 2,000 years ago, until now, kinakampaign pa rin natin yan, no? We need to repent and believe in the gospel. And the same call pa rin ngayon. Kaya hanggang ngayon, binabandila pa rin natin, binabanner pa rin natin na let's repent and believe in the gospel. Noon pa yun. Hanggang ngayon, ano pa rin siya. Then, kailangan we need to accept the challenge. You know? Ang Panginoon naman, magbigay lang naman sa atin at the end of the day, tayo ang mag-decide. Sabi nga dito, let it be done to me according to thy word. And nakalagay dito, just to end, no? Pag naano na natin, we will experience the peace, joy, and power of the Lord in our lives. Dito mo talaga ma-realize ang buhay pag nasa Panginoon ka. Nandun ang peace, nandun ang joy, nandun yung, sabi nga, pag hindi mo kaya ang trabaho, then you pray to the Lord, Lord, tulungan mo ako. Pag nakaya mo, ano yan, manifestation yun na siya ang gumawa. Pero pag wala kang Panginoon, feeling mo ikaw na. May iyak ka lang, hirap itong trabaho na to. Sabi ng mga kasama, kaya mo yan?
Hindi ko talaga ako kaya. Magdasal ka, Lord, tulungan mo ko. Pag nakaya mo naman. Siyempre ako na yan. Nawala ng Panginoon. So, ito yung mga gano'n na we will truly experience the peace, joy. Kahit itong mga service team, wala naman silang sahod dito eh. Pero bakit sila magganito? Kasi yung na-experience nila, gusto din nila ma-experience mga participants na kahit malayo sa pamilya, na nandun ang mga temptation, meron tayong grupo, support na pwede natin mahingian o mapuntahan. So again, I parang na-appreciate ko for coming over kahit dalawa lang kayo, but naniwala ako yung pag-decide nyo sa CLP. This is a life-changing decision na ginawa. I pray na sana matapos nyo rin. Because this is God's call talaga. And magandang hapon and magandang salamat. Sa yung napaka-powerful and powerful. So,